Sugod ta. Christian International Connection, May 8, 2025. Sa atong scripture reading on niya, Sister Rose, dayon opening prayer, way nabutang sa atong program, pero si Brad Gideon atong hangyoon, kinapamas Brad Gideon, dayon special number, Brother Nats, ang atong mensahero karon, Brother Titus, and then for our corporate prayer, Sister Erna. Sige, magsugod ta. Atong damon atong mga kaugalingon. Magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Pagbasahon ni Sister Rose. Proverbs 31. 25 to 31. Proverbs or Proverbs unahan? Proverbs 31. Proverbs 31. Verse pila ning? 25 to 31, sad. 31, then 25 ngadto sa 31. 25 to 31. Sige. She is with strength, dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deep and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Give her the reward she has earned, and let her works bring her praise at the city gate. May the Lord bless the reading of His word. Jesus, my Lord, how wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of
mag-ampo ta kauban ni Brother Gideon. Ayan po na. Kadua mo na ako. Okay, Brad John, okay. Okay, sige. Oh, Ginoo, salamat sa Nineng Leona nga kami imong hatagan og panahon sa pag tigom aron sa pag paminaw sa imong pulong, Ginoo. Salamat nga sa tanan nga mitambong. Salamat sa ilang kadasi, Ginoo. Salamat sa nga ikaw nagpasaylo sa mga sala. Salamat usab sa mga padalangin imong gihatag ka namo, Ginoo. Hinapunta kami magpadayon sa pag paminaw sa mga pulong unta kami maka tuman sa imong mga pulong. Salamat, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ato mensahero karon si Dr. Titus pansari pa maminaw ta og pinasahi nga awit special number ihatag ni Brother Nats. Aba si Brother Nats. Kadiyot pa ako sa ning i-add o ako ning ikuan sa Facebook. Nagipadala. Pag-adlib usa weng. Sige, sige. Ang atong sharing karon about Mother's Day, Mother, niya maghatag-tag verse, Bible verse about Mother, pero murag magibutang sa atong programa nga dunay kanta, murag watay kanta, no? Basta ihatag ang mga good qualities, traits sa inyong mama, sa inyong mahinumduman, niya mag-andam og verse para sa mama. Naklaro na weng? Wala pa makita. Awa pa. Sa ha. Yarman na. Kadiyot. Kaya ano tayo ng memory. Klaro na weng? Na. White sound. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I have a peace that has come there to stay. All the world seemed to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. This treasure I have in a temple of clay, while here on his footstool I roam. God is coming to take me some glorious day over there to my
Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers are so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. He never leaves me lonely, whispers are so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Jesus is mine. And praise God. Tulaygon ang Ginoo sa nindot nga awit. Thank you kay Brother Nats. Atong i-mute atong mga audio para dili ta matugaw. Karon maminaw ta sa mensahe ihatag ni Dr. Titus. Doc? Okay, maayong adlaw sa tanan. Mabati ba? Okay, Doc. Okay, Doc. Klaro. Okay, so long time no see diha sa uban, no? So good to see you all. And salamat sa Ginoo this privilege nga maka-share maka-share ta sa iyang pulong karong adlaw. Okay, akong i-share today is a Bible character which I know most of all are familiar, and the name is Daniel. And familiar ta ni Daniel, no, since we were in Sunday school. And then akong i-share ang short introduction sa kang Daniel. He was a young captive from Judah to Babylon and probably 16 years old. And when they were in Babylon together with the other Bible characters, Shadrach, Meshach, Abednego, they were in a special training. And we know they later they refused the king's food. So they were in the palace of Babylon, the greatest country in the world that time. But Daniel and his three friends refused the king's food simply because they consist of meats, and probably those meats were pagan meats offered to idols, or probably those meats contain pork. But amazingly, God blessed Daniel and his friends with far superior and better health than the rest of the captives or the rest of the chosen trainees who ate the king's food. So na the advantage, no, kung vegetarian. So as a medical doctor, I've seen lots of cases, and I've encountered it myself also. This condition known as hypertension, high blood pressure. And most commonly, this high blood pressure is associated with taas o cholesterol, mahilig sa parat, overeating which will lead to overweight, and overweight, magpadayon pa siya, will lead to obesity. And ang kanang obesity nga mo makitaan sa outside, you cannot see inside the blockage of the fats inside the blood vessels
which will contribute to high blood pressure, and later pag dili na siya maagapan, mapasagdan, this high blood pressure will lead to heart attacks and strokes. So many times in my medical wellness programs, I ask the people which they would prefer, heart attack or stroke. And most people would answer neither. Wala nang duha. But some people would prefer, pero kung pananglit lang ba, just discussion. Asa man sa imo ang heart attack or stroke? And some people would prefer stroke kay buhi pa, na pay chance. Ang heart attack, most are fatal. Pero ang stroke, dako kay nagasto, no? Unya, may lang kung mild stroke, nga nahiwi lang mong naong. Pero kung stroke ka, bedridden ka, lisod kayo. I will not share in detail that my experience with a patient who had stroke, but the important thing that Daniel and his friends enjoyed or were blessed with far superior health. Myself, I tried here in America. Uh, if I do not eat meat for 3 days, my blood pressure would normally go back to normal, even without amlodipine or lisinopril or other anti-hypertensive medications. So, very important kung mulikay ta kung nanat kay mga conditions or kung mukaon man ka kanang dili palabi. And I have a family member for 3 months now na wala na siya nikaw karne niya iyang bugon sa tutoy ni kupos, ni humok, ni kuyos, wala na nagpuwa, wala na mangatol. Just abstaining meat. So, ang iyang gikaon ko na lang is the seafoods, eggs, beans, nuts, gulay, prutas. So, Daniel, let's take a look at Daniel's life and how will this influence us. Number one, Daniel lived a life of distinction and no compromise. Most of us who experience working, natay mga boss, we have a supervisor, we have a manager, we have a superior, and we serve under these bosses. And Daniel served under 5 different kings: Nebuchadnezzar, Evil Merodach, Belshazzar, Darius the Mede, and Cyrus the Great, excluding the king that he served while he was in Judah. Now, during his career, when there was any conflict between his job and his beliefs, Daniel preferred to honor and obey God. From his life of being a slave, he rose to being a statesman, a high-ranking government official. And as an employee, I will mention character traits of a godly or an ideal model employee. So di na lang kumungutanan no kasi nakasuway og pang-empleyo diha panarbaho. O bisag katabang ka sa balay na kay amo. O wala kay trabaho na we were kids, we were under the pudder of our parents, we were under authorities. So, what are some character traits of a godly or an ideal and model employee? I will share one, accountability. Kanang accountable ka ba sa property sa company, sa time, sa imong gibuhat, and punctuality. Kanang punctuality nga permi ka late, either nangawat kag oras or later you might be fired. And honesty. So honesty, importante kay ni. I'm glad in the Philippines there's so much labels and slogans of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. Kinsay maka-quote ana? $20. Kanang others cannot, do not. Ini kasi nakadumduman na nga slogan about honesty. Di ba nakabasa ta na?
when others, we should be honest. When others cannot or do not, pabilin ta nga honest. Okay, productivity. Kanang ang atong boss malipay nga productive ka sa oras nga gibayran. Basig whole day lang nga nahurot ang adlaw niya ang empleyado gatabi. Reliability kasaligan. Steward mindset. Kapilan ka ba? Ang imong mindset is you're a good steward. Moral purity. So, sa imong mga katrabaho, sa imong kampanya, na kay moral uprightness or integrity. And another is focus on pleasing God, not people. So remember what Paul said in Colossians 3:23, whatever we do it for the glory of God. So even at work, even if your work is non-religious work, we try to honor and please God with our work by all of this. Now, Daniel had all of these qualities. And the result is, let's take a look at Daniel 6:1-3. And I would like somebody to read Daniel 6:1-3. What is the result of Daniel's life? Lang pala. It pleased Tapos walang Darius to itlog. appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom, with 3 administrators over them, one of whom was Daniel. The satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Amen. So it pleased the king, this King Darius, and he appointed 3 presidents, and Daniel was the first. And here in my version, it is princes. And Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him. So he was spirit-filled. He was guided by the Lord. He was one of the brilliant men, official in the kingdom. He lived a life of distinction and no compromise. So, we'll ask ourselves, katong mga idaran na, at least nag-edad na 40 pataas, nakasuway na tag trabaho, no? Nakasuway ka being dishonest? Nakasuway ka late? Nakasuway kag buhat og di maayo? Nakasuway kag buhat og sayop? Now, Daniel, he live a life of distinction and no compromise. And God promoted him, and he was chosen in the kingdom as one of the high-ranking government official. Number 2, Daniel encountered opposition and persecution. He encountered opposition and persecution. And this type of opposition, if you read the whole story, it is mostly religious. Number 1, opposition to his private life. So let's continue to read Daniel chapter 6, verse 4. Somebody read. Then the presidents and princes sought to find occasions against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Amen. In other words, he was above reproach. He was faultless. Best employee of the year.
walay sila makitaan nga sayop, walay violation sa company rules, walay gibuhat nga tinapulan, walay gibuhat nga sayop, walay palusot nga gibuhat. He was faithful in all things and he was without fault. And because of that, giinitan siya sa iyang mga kauban. That is concerning his private life. Wala tanawa nila ang uban nga namatay uban no, reklamo nga ngano man laging giinitan kanya ang katong sigilag kaon, sigilag tabi, way gibuhat, wala initi. I'm sure you have encountered such scenarios in your lifetime. Even while you were a student. So Daniel siya giinitan, siya gitan-aw, gipangitaan og sayop pero wala sila makitaan. So he encountered opposition and persecution to his private life. Number 2, spiritual. Let's continue with verse 5. Somebody please read. Chapter 6, verse 5. Sa Bisaya ni siya. Nagaingon siya nga busa miingon sila dili gayud kita makakaplag og sayop ni Daniel aron ato siyang ikasumbong sa hari gawas kon labot sa balaod sa iyang Dios. Okay. Wala man tayo makitaan sa iyang private life, personal life, ngadto ta sa iyang relihiyon. Religious na karon. Now, they want to find fault. So ang ilang gibuhat, ilang gisulsulan ng hari nga maghimo og decree balaod nga bawal mosimba sa lain nga Ginoo. During this time, the divine right of kings is a doctrine among kingdoms. Kanang ang hari kuno murag kuan siya sa Ginoo. Yeah, that's why ang emperor worship was commonly practiced in those days. Nga ang emperor hari simbahon. And so the king wrote that, but ang katong iyang mga advisors nga nag-advise sa iya ang tuyo ato nga si Daniel maoy pangitaag sayop. Na sila'y malicious intent. So what happened in verse 10? What was Daniel's reaction? What was Daniel's response when the law was signed by the king nga bawal na mosimba o lain nga Dios except the king? Verse 10. Atong basahon, please. Sa pagkasayod ni Daniel nga gipirmahan na sa hari ang maong balaod, mipauli siya sa iyang balay o gipangablihan niya ang mga bintana nga nagatubang sa Jerusalem. Unya makatulo sa usa ka adlaw gipadayon niya ang pagampo ug pagpasalamat sa iyang Dios sumala sa nabatasan. Amen. So niuli si Daniel sa iyang balay unsay gibuhat, giablihan and his windows being open. Intentional nga iyang giablihan ang bintana. Pwede man tato siya manira. Katong panahon sa COVID nga bawal ang sa to magtapok. So online, sunod pwede na magtapok pero kutobra sa napo katao. Ang uban mulapas, manira sila magtago-tago kay nilapas ra batag na po. Pero si Daniel, what he did, he intentionally opened the windows. And he prayed 3 times. Well, Muslims, they have a doctrine to pray 5 times, facing toward Mecca. 5 times a day, kana maghapa-hapa sila. When I was in Iligan City many years ago, I was under the ambassadors, and then I took history classes. I took a class on history of the Muslims
in the Philippines. But the teacher was very brave when he mentioned the practice of Muslims to pray 5 times. Kaya ang mga Katoliko usually kuan naman kanang kada gabi magrosaryo or kada kadlawon musimba. But the Muslim prayed 5 times a day. And the professor said, kusog na sila mo ampo pero kusog pud mangidnap. But Daniel prayed 3 times with open windows. Murag yung ka nga sa may ang kato mga iyang kontra nga gipalagot matag maayo kini ato na ning kuan evidence na ning nisupak siya sa hari. So he deliberately opened the windows. He had faith and courage, and he chose to obey God rather than men. Remember what Peter said in Acts 5:29? I think we memorized this when we were in Langtad Church of Christ, when we were in the elementary under our Sunday school teacher, Sister Bernadette. We ought to obey God rather than men. Or was it Bernadette or Juicy G's? Naranan lang duha. We ought to obey God rather than men. And Daniel chose to obey God rather than men. And we know the story. As a result of that, Daniel was cast into the den of gisulod siya sa langob kamay. Leon. Yes. And let's now take a look at God's vindication. Daniel's enemies thought they were victorious. They thought nga impas na ka Daniel. I remember one time we had ayak in CBS. So I was still in the elementary and Daniel Tupas was one of the attendees. Niya nagdrama-drama mi ato Daniel niya si Daniel Tupas siya po nag-act Daniel kay Daniel man yang ngan. So what was God's vindication? Vindication means defense or acquittal. Remember Romans 12:19. Kasi nakahinumduman ang passage, Romans chapter 12, verse 19. Unsay giingon sa atong Ginoo? Kang kinsa ang panimalos? Murag naka-mute mo tanan. So, Sa hibala Ginoo na ko bigyan unsay gisulti sa Romans 12? mga Vengeance is mine. gala. Ayaw Yes. ka mo panimalos. Ako'y mubayad. Nag-ingon ang Ginoo. Ang Thank Ginoo you, ray mubayad. Sister Nerissa. Are you in General Santos? Now in Maguindanao, parang Maguindanao. Okay. So, I don't know, magkita ta karong July, mga mi o moagi mi diag Jinsan area. I don't know magkita ta sa parang. We will see. So you are the best student for today. Okay, Thank you. vengeance is mine. I will repay, says the Lord. And this is what happened to Daniel's life. God vindicated Daniel. Verse 19, chapter 6 again. 19 to 23, palihog basa. Then at break of the day, the king arose and went in haste to the den of lions. When he came near to the den where Daniel was, he cried out in a tone of anguish and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve, continually been able to deliver you from the lions? Then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the lion's mouth, and they have not hurt me, because I was found blameless before him, and also before you, O king, I have done no wrong. 23. Asa lang
Then the king was exceedingly glad and commanded that Daniel be taken up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no kind of hurt was found upon him, because he had trusted in his God. Amen. 23. Thank you, Sister Nang Carlitz, no? Uh, Tama ba? uh, Okay. So, we will see. ako, Makaagimig bakulod karong July, last week July or August. Makita tapon. Maling Ginoo. Okay, so dili ka balik. early in the morning, sayos Oh, butag or kadlawon pa ang king, wa malipay nga ang iyang best employee, ang iyang number one nga sinaligan sa tulo ka prime minister or president, si Daniel mo'y number one niya nga advisor, itambog sa langob sa leon. So he went up early and then found out that Daniel was saved by God. 23, the king was exceedingly glad and Daniel was taken out. Natuma naman tong balaod nga ibalhog sa leon, waman kauna sa leon, so kuhaon balik because he believed in his God. So God saved Daniel. And let's take a look at the king's decree. Let's continue the verse 24 to 27. Palihog basa. and the king commanded, and those men who had accused Daniel were brought and cast into the den of lion, they, their children, and their wives. They reached the bottom of the den. The lions overpowered them and broke all their bones in pieces. Then King Darius wrote to all the people, nations, and languages that dwell in all the earth. Peace be multitude to you. I make a decree that in all my royal dominion men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, enduring forever. His kingdom shall never be destroyed, and his dominion shall be to the end. He delivers and rescues. He works signs and wonders in heaven and on earth. He who has saved Daniel from the power of the lion's den, or the power of the lions. Okay, So amen. Amen. So this time, the king became a believer. He believed in God Almighty, the God of Daniel, and he even made it a decree. So this is what happened, and this was the result. And this is not the first time that God saved somebody in during this time. Remember the friends of Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, when they were ordered to bow down the golden image, they refused, and they said, "O king, we will not bow down because we believe that God is able to deliver us. And even if God will not deliver us, still we will not bow down." So this is not the first time. So let's take a look at the life of Daniel, and let's take a look at some lessons how we can apply this in our lives. So first, we mentioned Daniel lived a life of distinction and a life of no compromise. Let's ask ourselves, do you live a life of distinction and no compromise? When we say distinction, kanang mailhan ka ba sa tibok kumpanya nga maglahi man ka, ikaw ra may dili maguna sa inom, ikaw ra may dili lang maguna, di gyud mo apil. Dili ikaw maguna sa panika sa bandiklak, dili ikaw maguna o dili ka apil sa mga wrongdoing. Makitaan sa tibok mga
employees sa tibuok company kung unsa nga company mo gitrabahoan nga lahi ang imong moral standards and no compromise. When you are asked by other employees to do something wrong, you don't compromise. Do you live a life of distinction and no compromise, inside or outside of work? Ah, ako isaksak ang laptop kay basig mawala ko. Remember the verse Matthew 5:16 that we should let our lights shine in this dark world, no? That people will see the distinction. And Paul's admonition in Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. The pattern of this world is full of wrongdoings, full of deception, full of lies, full of fake news, full of unrighteousness. We should not give in to the patterns of this world. We should live a life of distinction and no compromise. Second, Daniel encountered opposition and persecution. The question is not, have you encountered persecution? Because 2 Timothy 3:12, kinsay mo basa sa 2 Timothy 3:12. What happens to every believer of God? True or genuine believers. 2 Timothy 3:12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Thank you, Sister Erna, and maybe we can meet in Dumaguete this August or September because I have a medical mission in Bayawan City. So, magkita ta, Lord willing. Everyone who lives a godly life shall suffer persecution. Take note ha, godly life. Have you noticed nga ang kalibutan, ang mga adik, dili lutuson. Moapil na kanig Bible study, lutuson. Maghubog-hubog, manabako, inom, standby, why kapuslanan, why persecution. Moapil na kanig Bible, atuan na, gilutos. Everyone who lives a godly life will suffer persecution. So the question is not, have you encountered persecution? Kay most of us have been a believer for many years already. So that's not the question. The question is, when we encounter persecution or opposition like Daniel, opposition or persecution for doing what is right, do we have the faith, the boldness, and the courage like Daniel? Do we obey men rather than God, or we obey God rather than men? So, ang pangutana nga atong timan-an, kung moabot ang mga opposition, persecution for doing what is right, kinsa may imong gituman or tumanon, ang tao o ang Dios? Let us be like Daniel. And the last, God vindicated Daniel. Let us ask, or let me ask, do you trust God that He will do the vindication as He has promised? Do you trust God Yes. completely? We have the promise in Revelation 21:4. God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more sorrow. So katong mga nag-antos karon sa ilang pagtuo, antos sa ilang
alagad sa Ginoo, God promised that there will be no more tears. Do we trust God like Daniel? So these three questions, do we live a life of no compromise? And when we are persecuted, do we have the faith and boldness and courage like Daniel? Do we obey God rather than men? And do we trust God completely? So the message is, let us be like Daniel. Thank you very much, everyone, and good to see you. And praying we'll see you in person this year. Amen. Ay, Tos, salamat. naakoy kanta parte kay Daniel. Oh, Sige, sige. sister. Elsie, kantahan Sister Elsie. Si Daniel walay kahadlok sa kuweba may leon. Nagampo siya sa Ginoo, ginsabat siya dayon. Pag-abot sang kaagahon, ang hari nagsiling, Daniel diin ka na karon, ari malipayon. Kanta na sa mga bata pa kami. Amen. Yes. Thank you very much, Tia Elsie. Salamat kay Doc Titus. Salamat kay Sister Elsie. No, karon pa ko kadungog adto. Kadungog na ko adto pero Bisaya man ya. Karon ko kadungog og Ilonggo. Thank you Sister Elsie. Ug karon adto ta sa atong sharing, no. Hatag-tag verse iskot og mama niya atong isulti ang kining i-describe nato ang quality traits sa atong mama or unsay mga maayong kinaiyas tong mama. Murag maura na sa program, murag walay kanta. No? Ato ta. Sige, magsugod na ta. Ato Pwede ta. ko una, Brad Ruel, Oh, kay sige, sige. na ako appointment sa doktor karon dugay-dugay. Sige, Sister Els. Kaya una. Ang akon nga memory verse makita sa Proverbs 23:22. Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Sa akon experience, never ako naka-experience ang ginatawag nga pag-atiman sa isang mother. Kasi 3 years old pa lang ako, namatay na yung mama ko. So, hindi ko maalaala kung anong itsura niya dahil sa panahong iyon, 1950, wala pang mga kamera, wala pang mga ano kaayo. So, hindi ko ma-remind kung ano bang itsura niya, ano bang mga traits niya dahil maliit pa ako. Pero, kinikilala ko na yan ang pangalan ng mother ko pero wala akong maalaala tungkol sa kanya. Pero salamat naman sa Ginoo nga pagkamatay sa akong mama na ay nag-adoptar na ako nga mao ang nagpadako na akong tubtub nga nagka-eskwela ko mao si Mama Florista. So hindi pwede kakanta? Pwede. Pwede na. Pwede na. Yang may ganit kanta. Na ako'y kanta sa elementary pa nga kanta, no? Sister Elsie, Sister Elsie. Father, you are dear, and I truly love you for your constant care and your kindliness too. Whether near or far, I am thinking of you, for I know that your son must be brave and true. Mga kanta na parte sa mother sa mga elementary days pa na hindi ko makalimtan. Maula na akon ma-share about sa ang sabi dito, mothers are like fine collectibles. As the years go by, they increase in value. So dapat yung nanay natin pag matanda na, wag natin hindi natin pagsimang-simangon, hindi natin katulad na makita sa mga Facebook ba?
Kung sa may makita dira nga agi na mistreat ang mga tatay, mga nanay, that should not be, no? Dapat nga sa pagtigulang sa atong mga inahan, dapat ipakita natin ang ating sobrang pagmahal at pag-aruga sa kanila kaysa gagmay pa kita pertisad ang ilang pag-atiman sa ato. Maura na ako ma-share. Amen. Ay, salamat Sister Elsie. Ug karon, wa man ni sa itong programa, i-declare nato nga tanan nga mo share og Bible verse mohatag pud og kanta. Why exemption? Exemption. Ang unahon nato pahatagon og verse og kanta sila si Brad Rhyme og Sister Rose, dayon Sister Adet, dayon si Dr. Titus. Oy. Oh, kinahanglan ay kanta, kinahanglan ay kanta. No. Inyo naman, Rose. Basa na kong teksto, di ako kabawa kanta. Oh, si Sister Rose na may mo kanta, Brad Rhyme. Wala may kaandam, oy. Ang ako mabasa rin sa at wa man ko ka-memorize yan ako rin basahon. Luke 8:21. Jesus replied, "My mother and brothers are those who listen to God's word and do it." Mura. Rose food. Yan na lang tong set sa atong mama. Akong mama, ako nanumrang nga kanto sa gamay pa ko, kada na bisita sa amo nga mga magbubuhat gikan sa laing lugar. Mo kuan yun to siya mo tinga na ni. Mo tinga na. Entertain. Hospitable to kaya siya sa mga magbubuhat. Maura. Amen. Oh. Sige, ang ako Ephesians 6:1-3. Kung ano ba kanang reading verses. As for children, obey your parents in the Lord, because it is right. The commandments, honor your father and mother, is the first one with a promise attached, so that things will go well for you and you will live for a long time in the land. So, gusto tang Unya mo una na ninyo. Kuan akong hinumduman sa akong nanay nga nagtubo ko nga sa among balay pirmi gyud na ay bisita niya kanang taga bukid sa Balamban anha gyud sa amo manghigda. Unya hinumdum ko adto ni Brad Teo magdapir mi og mga CBS students adto sa balay kay maingon nga mga tutas ilang Mr. and Mrs. Repdos nga balay kay naa ditoy adobo o kinupusan. Una ako mahinumduman nga permi jud hospitable ka ito sila bisan sa kapobrehon pero kanang wa jud mi makabsi og pagkaon o makapakaon pa sa uban. Muna ang pulong sa Ginoo Tinoo jud. Amen. Ay, salamat kay Sister Rose. May kanta Sister Rose kanang paborito nga hymn? Bo lagi mi ko andam. Si Kristo ang bato, ang saligan ta. Sige, sunod na lang. No? Kaya mo, Rose. Una na mo? Lakaw na mo, Brad Rhyme? Naami lakaw. Sorry, di mi katiwas. Sige. Sige, Brad Rhyme. Thank you, Sister Rose, Brad Rhyme. At ito ni Sister Adet, then Dr. Titus, dayon Sister Leonora. Okay, Sister Adet. Okay. Madungog na ko diya, Roel? Dungog na. Thank you. Di ako nakuha sa akong reading verse sa Acts 9, verse 36. Now there was a Joppa, certain disciple named Tabitha, which interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and deeds which she did. Kinaalala ko rin yung aking mother nung panahon na ang kanya ring trabaho ay pananahi ng damit. At yun talaga ang laging ginagawa niya sa araw-araw. At she's very good at handa niya ang iyang kamot sa pagtabang sa mga tao nga muana sa among balay, mga yung tabang. Huwag mo sa nang gibuhat sa akong inahan. Huwag mo sa na iyang ipaabot sa ako. Ngadit, huwag matigulang sad ka, kailangan
Tabang ka sa mga tao nga nanganahanglan sa imong tabang. Mo na akong permi nabatian sa iya. Og permi sa nako buhaton kung na ako ikatabang, mo tabang ko. Og salamat sa Ginoo nga hangtod karon ni apon ko bisan senior na kaayo sa tanan. Thank you. Okay, kantahin sa amin, Sister Adet. Kantahin sa amin. Sige. Ang akong kanta na is Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Amen. Thanks, Amen. Salamat kayo. Salamat kay Sister Adet. Dr. Titus, imong verse o sa imong kanta. Ephesians 6:2, nabasa naman ni kanina, no? Pero kuha ko 6:2 lang. Honor your father and mother, for this is the first commandment with promise. Wala ko ko'y kanta mahuna-hunaan anang nga bersikulo. So, ang akong nahinumduman sa akong mama, first faint memory nako, murag 4 years old ko ato, nami sa katre dito sa bedtime story sa Camp Dons sa Ormoc. Niya gistoryahan ko niya sa katong bata nga nagdala og isda og pan. So di ko kalimot ato. Amen. Ay, salamat kay Lo. Okay kanta doge. Sa amin nung isip nung Sige, salamat. Okay kanta doge? Katong mga kanta nimo pag bata pa? Wala lang. Sige, ato tang ni Sister Leonora, dayon Sister Banji, dayon ni Brad Andro ug Sister Lindy. Sister Leonora, ikaw na. Sister Leonora. Oh, kamo na kay bisita diha. Apila na. Pili. Mayong tanan, mayong gabi sa Amerika. Ang aking memory verse sa Proverbs 4:3. I was a son with my father said, the only one in the side of my mother. Boyat from Manila, Cavite City, Gagaw. Honor your father. Si Juliet Santos. Kita ka? Marabart. Ephesians 6:1. Ay, 6:4. 6:2. Ephesians 6:2. Children. Children, honor your father and mother. Si Juliet ay galing sa Manila, Cavite. Cavite City. Akong igagaw. Kanta migkuan about sa mother. Once said there, oh mother, he loves me tenderly, for when above the heaven she takes good care of me. Ang nanay, napaka mapagmahal na ina at maalaga sa mga anak. 13 kaming magkakapatid. Nagpapasalamat kami sa aming nanay na kahit gaano kami karami, na kaya niya kaming alagaan. May kasabihan nga na ang isang ina kayang alagaan ng 10 anak, pero ang anak hindi kayang alagaan ng nag-iisang ina. So, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mother. We're celebrating our Mother's Day sa Sunday advance. And happy birthday kay Sister Aida. Thank you very much. God bless us all.
Salamat Sister Juliet, salamat Sister Leonora. Karon hibawa na nato ha nga birthday ni Sister Juan Aida. Atutan ni Sister Banji then atong ni Sister Linding ug Brad Andro. Kumanana Sister Kuan ang sunod, Sister Cirilla. Sister Banji. Okay, kadali ha. Saan man yun, may nakaharang ani. Okay ra, Jelin. Okay ra. Nakadungog kami. Nakadungog mo? Klaro. Actually, di na lang nila ako usbon. Wala na ko makita. Unahon ako ang verse. James 1:22. But ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. James 1:22. Ang ako ang experience sa maisulti na ko sa mama. Mubo raman kay namatay magsayo akong mama sa akong edad of 15 years old. Pero bisan sa akong kabata nagtudlo na siya nako og unsay bayan buhaton sa usa ka bata nga dili mamakak. Dili ka maghimong bakakon kay kung mahimo kuno kang bakakon mamakak kuno ka sa bisan unsang butang dili na ka kasaligan ada wa na mo salig nimo mo na gitudlo sa akong mama mao na ako nga kuanon sa iya og siya o sa ka inahan nga kahit pobre man manggitabangon siya sa physical kung naay mo sugo niya or malihog niya nga atuan ni kunang tabangi ko ani kay kuan man gud siya bisag gamay ra iyang grado ato nga time pwede man siya makasud og ato nga time di ba makamao naman mag English ang mga edad atong mga panahon sa gira na naman sila yung mga English sa ilahang klase. So manggitabangon si mama ang gipakita ni mama sa ako mutabang ka wa ka magkinhangan og bayad voluntary kang mutabang inato gid akong mama ka manggitabangon physically gid to siyang mutabang kay wa man mi money wala man mi kay pobre man mi pero manggitabangon gid si mama mo to nga namatay sa nakita ko nga pobre mi wa mi ikapakaon sa mga mangkuyog perting daghan ng taong ning kuyog sa iyahang lubong. Maratoy akong ikalipay kung unsa di ay ang ebidensya sa taong manggitabangon o dili palaaway. Maratong kalipay nako sa akong mama. Ang maoy akong nakatunan gikan niya kay di man to siya chismosa. Naraman to gapuyo sa balay di man to mula silingan kay aron di makakuan mga tabi-tabi. Ito siya mong hatod-hatod o mga tabi-babi, wa siya ana. So, ang kong panta, gamay, bag-oras sa nina akong nadunggan. Kaya wa, hindi agog ko diri sa lang tado niya. Wa ko yung mga sungbok. Di pares dito si balay na. Mubula ni ha, pero, down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord, not on the mountain, not in the valley, but down on my knees, I found my Lord. Ana na siya kabubok, hindi pa na ako masag-utanan. Pag-ula din akong nadunggan. Amen. Amen. Wala to. Salamat, Sister Banji. Adutan nila ni Sister Linding, Brad Andro, Sister Sering, o Sister Aida. Sister Rod? Dara ka, Andro. Maayong buntag kaninyong tanan diya sa Pilipinas o may hapon diya sa Amerika o mayong buntag dahil po diya sa Australia. Ang akong memory verse karon alang sa atong Mother's Day na sa Ephesians 6:2. Ang Ephesians 6:2 nag-remind ka nato to honor our parents. Apil lang mama anak.
Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Karon nga Mother's Day, atong gi-align o gipasidunggan ang atong mga inahan o sa atong scripture karon nag-encourage to show gratitude, pasalamat, respect, pagtahod o gugma sa mga babae nga mo'y nag-raise nato, nagpatubo nato. Although the Bible does not mention Mother's Day as a holiday, it is clear that honoring and celebrating mothers is deeply woven in the biblical principles of love and respect, pagigugma o paginumdum sa atong mga ginikanan. One of the character traits na dili nako kalimtan sa akong mama is being frugal. May kay modalag kwarta ang akong mama. Bisag dili kayo wa kayo manumbra ang among sapi, ordinary ra kay among pagpamuyo. Others call it inot, pero nakita nako nga dili inot ang akong inahan kun dili careful siya sa paggasto sa iyang kwarta. O daghan kayong nagsaway usahay nga inot akong mama, pero sila nga nagsaway nga inot akong mama, sila rasay manghulam perme o kwarta sa akong inahan. O murag na carry nako na nga batasan nga careful kayo sa paggasto sa kwarta. O daghan kayong salamat sa tanan. Amen. Happy Mother's Day sa tanan natong mga mama, itang mga mama. Ang akong memory verse ni asa Isaiah 66 verse 13. Kay ingon man any verse nga naay mother. So ni asa Isaiah 66 verse 13 in IV version, as a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. So ang Ginoo mo'y nagsulti ani. Ang character, ang sana valuable traits sa akong mama, ang number one jud, iya jud ming raise up sa paghigugma sa Ginoo. Permi jud mi wa jud ko'y nadumduman nga di mi manimba bisag daghan kay mi 8 mi kabuok. Simba jud mi unya kanang Matthew 6:33, kang mama man nako nakatunan nga unahon jud ang gingharian sa Ginoo ug ang pagkamatarong ug ang tanan butang idugang ra. O mao na nga igingnan jud ming mama nga unong kaadlaw sa amo niya ang usa ka adlaw ihatag gyud sa Ginoo. Mo na nga nagdako jud ko ana nga bisag adto kog Manila, gawas lang sa Saudi Arabia kay bawal man nga mo simba ka. So naabot mi dinhi sa Amerika, pag ingon nagdomingo mangita gyud og simbahan kay mao gyud nay legacy nga gibili ni mama nga gitagaan kag unom kaadlaw sa Ginoo ang usa ayaw jud kawata. Og ikaduhang valuable trait ni mama, ang pagka-good provider namo. O kuan gyud si mama kanang naningkamot gyud siya nga maarang-arang ang amo ang pamuyo nga nagnegosyo sa tus mama ug way anak gyud nga naka sunod sa gibuhat ni mama. Karon ra gyud ko naka-realize nga ang akong mama kugihan kaayo sa pagpangita og kwarta nga nabuhi min kaming 8. So salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni mama. May kanta, Sister Lindy? Daday ko'y gikuan oy kanang gi-research din ako. Kanang naa sa online kaning mama. Kanira chorus. Mama, I miss the days when you were here beside me.
Mama, those happy days when you were here to guide me. Sine? Safe in the flow of your love, sent from the heavens above. No one can ever replace the warmth of your tender embrace. Okay ko kamawa nito. Mao siya. Nice. Salamat kayo, Sister Lunday. Salamat kayo. Sister Cirilla, dayon Sister Aida, dayon Sister Erna. Ma'am Sering. Oh, okay na. Madungog ko eh. Oh, okay na. Sige. Ang akong bersikulo, di nako napili nako sa Proverbs chapter 1 verse 8. Kay di amang gihapoy his good diri bahin sa mother. Ingon diri, my son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. So sa pamilya, papa, sila duha, puro sila na ay mga balaod para ipatuman sa ilang mga anak. Kanya, akong nahinduman sa akong mama sa gagmay pami kay atindida siya. Una, si Papa, may siya mag-apiman ni Papa, labi na ka na mauli gikan sa trabaho. Si Mama anak mana og luto. Sayo na siya magluto gahapon para panihapon. Inag-uli ni Papa, taon-taon, mag-set na siya diha sa lamisa, dayon, manawag na, nga manihapon na, anak. Panalitan na ay usana mo kay 5 man ni panalitan na ay natuong na nga wala pa kaon. Si Mama di gyud na mo sugot nga matuong nga di kakaon niya hadlokon dayon hadlokon mi adto ingon dili ka mo kaon ang imong espiritu matakban ni anas kaldero unsa una lang kung matuban ka sa kaldero sumao na mahadlok sa niadto mao nang mubangon na lang yun makaon kay di is magsugot matug nga dili ka nakapanihapon. Mauna niya, si Mama dili sa laagad. Dili marites si Mama. Humble si Mama. Submissive. Ang akong kanta wing, wani, kanta sa mga bata ni. Ingon nga, bakang matid na hulo sa Diyos kinakaloyan, bakang pinalangsagan o sa mga bata, kahod ka mo sa ginikanan nga nagpasan sa tanang kagulanan. Amen. Thank you. Amen. Wing, great day. Wing, mo-great day sa ako ni Sister Aida. Sige. Kaya ako una mo-great. Happy birthday, Sister Aida. Karon Salamat. birthday ba? Diha. Salamat. Birthday yun karon ako. May 8. Oo. Kaysa dire ugma pa man pero kay baw ko diha birthday gid nimo karon. Happy birthday. Salamat Sister Cirilla. Only karon yun ang birthday ni Sister Aida. So sunod na to atong birthday girl, Sister Aida. Ako nasa Proverbs 31 verse 26. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. So nga na gyud akong nanay no, magawa sayang baba puro kindness gyud. Murag namana na mo sa iya nga mo ang pagkabuutan, matinabangon sa tanan, sa uban. Anak po akong nanay niya.
maampuon pod kay siya. Dati Katoliko man mi, ginadala niya ang permimi sa simbahan sa Katoliko. Nya, makita gid ako siya nga serious kay siya. Nya, siya singer po dito, ako maliwat lang. Nya, kuan kanang akong nanay mananabang maguto akong nanay ba kanang manghilot o kanang kuan niya. Kana siya pag tawagon na yung mga anak, yes, palibot na mo, daghang kain taon dili ka afford. Siya pa'y muhatag, imbis siya bayaran. Muna, mauli taon na siya, magdalag manok, buhi nga manok. Ano, buutan kay akong nanay, maski dili siya tagaan, basta makatabang lang. Motong, salamat sa Ginoo kay nakita na mo saya yung kabuutan, na mana na mo tanan. Tanan mi magsuon, murag buutan ba? Kay Dinuod yun ang miingon na unsay nakita sa mga anak sa ilang ginikanan, mao pud sila. So, ana jud di ay. Salamat sa Ginoo. Thank you. Yan lang. Amen. Akong kanta pares Mr. Ruth ba? Na pa ng imo. makahilak pod. Pero okay na to kay Sister Ruth. Ay, pagkamukanta na ako. Kantahan Okay, ba? okay na to. Kantahan. Ha? Kantahan sa. Isa, ano lang. Sige. Mama, I miss the day that you were here beside me. Yun lang. Ah. Mas maayos na yun. Sister Aida, unsay Salamat. handa diha? Amen. Salamat. Sister Aida, unsay handa diha? Mag-unsa ko no, mag-review pa ko no ka Sister Ides. Mahal kay Litson Dress Manila. Di lang, eh. Uli lang kong Davao. Dito na lang. Kay barato dito. So, San-O. Si Emma, dili kasulod ba? Dili kasulod sa kuan si Emma, si IC karon. Hinay, wala si Sister Emma. Siguro hina ilang signal. Lagi. Sige, Sister Ides, happy birthday. Og salamat. Salamat. Sister Erna, dayon Sister Luz, dayon nani si Conrad, kini si Sister Dolores Bantiles, no? Sige, unahan na to Sister Erna, then Sister Luz, then Sister Kada? Sister Erna. Kita ka lang ba? Sister Kay Erna. ko kung Okay. kung like kadung gusto kayong iro. Unsa man ay kasi una ako? Ikaw. Okay, sige. Kusumang ko ng iro sa silingan. So, Sister Aida, happy birthday and happy Mother's Day sa kanan nga mothers. Sa ang ako ang kuan, ang ako ang verse kay nasa Proverbs 29:15. The rod of correction imparts wisdom, but a child left undisciplined disgraces its mother. So, ako pasalamaton ko nga katong time nga wala dili pa uso ng bantay bata ang tawag kag sana 117 ba na nga mo og mabunalan ang bata kay tawag dayon og 9117 kay sana child unsa nang balauda na. So katong panahon nga bata pa ko ang mother nako wala niya gi kuan ang pambunal bitaw kumakasala bunal jud niya kay ako kiat man kay ko tong bata ko kusog kay ko mo dalagan-dalagan lukso-lukso makigdula sa mga bata o usahay mga sinina ang sinina hugaw na kaayo so siguro ang uban makarelate ana pag uli sa balay na nagisi ang sinina so mabunalan jud ko but pasalamat ko atong katong time murag ang akong heart murag garibelde kay ngano kong bunalan ana but looking back pasalamat ko nga wala gi-withhold sa akong mama ang pamalo bitaw kay if not for that ambot unsa ko karon unsa ko kagahi siguro sa akong ulo so daghang ko tanang memories sa akong mother o kuan siya hilumon ra man gud siya nga pagkainahan so dili siya ambot kasi to nagkuan kaniya nga dili bitaw tabian dili mag ato silingan makigtabi so inana pud ako mama na ako ginas balay and kuan pud siya pras kay sa gi-share ni brother Andrew nga inot bitaw sa kwarta so sa una kung bata pa ko ang ako ang hero akong papa kay akong papa mo ay nay
garbo ba kana sige palit og kana inana akong mama kay ang kwarta niya medyo nang kumkumon kay siya man ang kanang budget manager, so ang kwarta is para na rin na budget sa pagkaon. Ang naasa ako ang papa is kana extra na bitaw, so during that time wala ko kasabot ngayon ana until I became a mother, kay karon katupong nahimo kong mother nga mga bata, mga estudyante pa akong mga anak po ko nga ang kwarta nga akong gikaptan pang budget ra jud na sa balay, so wala ko extra nga ihatag sa akong mga anak nga palit og ice cream or palit og Jollibee nya, kay akong husband ka ang naiyahang kwarta kay murag extra ra bitaw, so makapalit siya og unsay ipang pasalubong sa mga bata pag abot niya, so siya ang hero sa balay, ang mga bata ganahan kay niya. Ako ingnan ko nila kuripot. So inana bitaw kay ang trait nga nakuha na ko sa akong mama is inana nga mahimo kang kanang pag budget nimo is mahimo kang wise nga mo budget, otherwise kung dili nimo budget imong kwarta wala po'y makaon na imong mga anak sa mga umalabot nga adlaw. So inana salamat sa mga mothers nga nag-impart og maayong mga pamatasan sa ihang mga anak, so daghan tag nadunggan karon nga mga inana naka-pass on, so kita pod nga mga mothers karon ang ato pong mga traits nga atong ipangbilin sa atong mga anak, praying naapod ang atong mga anak nga pulot nga maayo gikan nato, especially kana ingon si Serlin din kanya nga ang iyang mother bisag daghan sila maningkamot nga kada Domingo tanan sila naa sa church, so apo na ato ang paningkamutan nga ang atong mga anak kada Domingo jud naa sa church ug magpuyo ato sa atubangan mo pungko dili nang ato sa church nga magdula-dula ra magdalagan-dalagan ana. So happy Mother's Day and enjoy motherhood. God bless us. Kanara. Salamat kayo, Sister Erna, sa nindot nga mensahe. Murag tingay kay kanta, no? Sige lang, Sister Los, daan siya murag backup singers po. No? Sister Los, kamo na, Sister Los. Maayong buntag, maayong gabi, maayong hapon sa tanan. Ako ang verse sa Psalms 139 verse 13. You created every part of me. You put me together in my mother's womb. Ako kauban dire si Loida, sister gikan Lamada, aw kitog. Mag-share do siya kuan sa among sa bahin sa straight sa amo ang mother. Okay. So bahin sa nanay. So good day po sa lahat. So ang ma-share ko lang na hindi ba namin makakalimutan sa aming mother yung pagiging prayerful. Kasi gitrain niya talaga kami na mag-devotion since sa Cotabato hanggang sa Gensan. Kami hanggang sa nag-kaiwar. Pero yun lang ang malungkot sa amin, hindi rin lang namin magawa sa aming mga family na mag-devotion na katulad ng dati. Anay namin, 4 o'clock pa lang gisingin. Tapos doon sa devotion na train kami na mag-pray at saka magbasa. So yun yung pinakamagandang na ituro niya at ipamana sa amin. Hindi ko mabasa. Yung iingatan ka. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko. Nakamtan ko na. Ayun po. Thank you. Ay, salamat kayo mga sisters gikan sa Jinsan. Salamat kayo ninyo, Sister Los. Tutan ni Kuan. Sister Carlita. Sister Carlita. Siya Carling, napakadiha. Ano pa? Sige, sister. Ikaw na siya. Ako, reading verse, ari sa Exodus 20:12. Honor your father and mother,
that your days may be long in the land which the Lord your God gives you. Wa man ko nalipat gid ko ay ko na dimduman kanta nga para sa mama. Mukanta na lang ko bisan dili sa mother. Kanta sang bata pa. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Muna lang na. Ay, salamat kayo. Salamat sa inyong nindot Amen. kayo mga mensahe o mga verse. Karon ato ta sa ato nya ra. Dapat to si wala na hurot na. Okay, hurot na. Ato ta sa atong kuan hiniusang pagampo, no? Si Ikaw Sister di ay. Fern. Pa ko? Ikaw di ay. Pa ko? Imong memory verse. Akong reading verse kuan kining nya ra. Proverbs 31:25. She is Nalimot. clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Niya akong mama sa nanakoy buot pagsugod na kung nanakoy buot akong hinumduman o nagtudlo na to siya seminaryo hantod na gyud natiguwang. Dayon kuyugon man niya kay duha man iyang simbahan sa Talisay Church, San Isidro Church ug sa Pisbali. Makakuyog mi sige sa Pisbali. Unya nakahinumdum sad ko nga kuyog ko nila murag atos kampo tres sana atos bukid kuyog nila ni Katatay Utadoy. So mo na akong minumduman sa kong mama nga murag ang iyang kinabuhi na sa ministry. Sige. Kung kanta. Nakadungog lang ko ani di ni kanta para sa mama, nakadungog lang ko nga gikanta ni mama. I come to the garden alone while the dew is still on the roses and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there none other has ever known. Amen. Karon nalipat gali ko paghambal sa akong mama. Ang akong mama kugihan ng liwat yun ko. Ay, salamat. Si Lola Macra, di ba? Sa Carling? Karon adto ta muhatag tingin natin mga free request atong ihatag ni Sister Erna sa mo ampo nato. Kita tanan maampo siya mo lead nato sa atong corporate prayer. Sister Ern. Isa na ay mga prayer requests. Ako I-pray na lista ni na dire kay to. ang atong election. Sige ma'am. I-pray na to ang National Leaders Convention sa sunod na nga semana nga unta daghan ang maka-attend kay Leaders Convention. Pila na register ma'am? Di ba deadline to May 1? Gi-extend sa 7 tapos daw sang way pa 7 daw 200 pa kapin pero ga-expectar sila nga base kuno mulambot sobra 400 kay ang iban gapabok na og hotel way pa nagregister. So pwede pa register ma'am kay naapang food mi dire naana sila hotel food pero wala pa sila ka-register kay ang ilang plano kung dili man pwede na pa-register na mo sit in ra sila. Dili pwede kay dili kasulod kung wala sing ID. Okay. Oo, So hantod kay sa kinahanglan may ID gid para makalakat dito sa hall.
Kaya So ang, ma'am, ang pwede ID, pa magpa-register? pwede pa Pwede guro, pa po. batunon pa nila. Batunon Batunon pa pa nila na. guro. If nakabook na daan sa hotel, ipaano na lang nila kung makaparegister ka ron. Sige, akong sultian. Oo. Kaya ang Kay ID may na hotel. ba sa Manila, buhaton. Sila magbuhat sa ID sa Manila. So, dili kami di ka provide ID. Okay, sige. Napa? So, ang election, ang mga travelers for the National Leaders Convention, the National Leaders Convention itself. Isa pa. Ma'am Els, kumusta na ka, Ma'am Els? Magpa-doktor ako karon mga 9. May unta kung mayon ng result sa akon nga laboratory karon. Na medyo okay na gamay. So, ang may sakit, si Ma'am Elsie, si Mary Goodgood. Kinsa pa? Kumusta to si Mary gali? Nag-message man to si Brother Joseph nga luya na jud isuka na daw niya iyang kaunon. Ay, mga kaluoy man. Ahay. Hi, Ern. Hello. Ern, Hi. pray renewing of vows sa Sabado. Okay. Bali, Thanksgiving na rin. Congratulations. Ilang taon na? 40 years? Thank you. Cheers. Andito si Boya to. Hello, yeah. Nag-attend din ang aking kasal. Happy birthday sa kay Sister Ides. Okay, birthday pa. Salamat. Tagang salamat. Sister Aida ra ba ang na-birthday? Ay, ato ka sa Bacolod? Dili ko makaadto. Ay. Okay, wala na? So, ipula na. Dunganan nato niya sa atong pag-ampo. Let us all come before the presence of God. Let us bow down our head and let us pray. Our dear God and loving Father, Creator of heaven and earth, Lord, sa imo lang kami gasalig, kahibalo kami nga without you, wala jud may mahimo. We thank you so much, Lord, for your great love to each one of us. Salamat sa mga victories nga among nadaugan karon nga semana. Thank you sa pagbantay mo kanamo, Lord, sa tanan mo mga lihok, mga lakaw. Thank you sa imong protection. Thank you sa imong gugma. Thank you sa imong provision, Lord. And thank you also sa lesson nga gi-share sa amo karon ni Dr. Titus. Lord, help us nga mabuhi kami o magkinabuhi kami nga may integrity, and like Daniel, bisag unsa ang mahitabo kanamo, Lord, padayon kami sa among pag-alagad diha kanimo, and mahimo kaming good example, Lord, sa mga tawo nga among makauban na adlaw-adlaw, whether sa work, sa balay ba, o bisag asa man, Lord, nga mahimo kaming living examples nga imo kaming anak, nga ang anak sa Ginoo magkinabuhi nga matarong. Karon nga kabuntagon, among giduol kanimo, Lord, ang among mga prayer requests and among mga thanksgiving. Lord, kapasalamat kami sa kinabuhi ni Sister Aida. We thank you, Lord, for protecting her, for keeping her safe for the past 6 years sa iyang kinabuhi. Thank you, Lord, for helping her nga magpadayon siya sa iyang pagtuod diha kanimo. We thank you, Lord, for everything nga imong gihimo sa iyang kinabuhi. We continue to pray, Lord, nga ikaw ang mag-bless sa iya, ha? Magagamit pa sa iya, Lord, sa imong aging harian. Be with her, Lord, sa tanan niyang mga gipang plano sa kinabuhi o sa iyang gipang plano para sa imong gingharian. We also thank you, Lord, sa pag-uban nimo kina Ate Nora og Kielito sa ilahang marriage life. Thank you, Lord, nga through thick and thin, through sickness and in health, nagkauban jud sila. And on Saturday, Lord, they plan to renew their vows, wedding vows. We
Pray, Lord, nga ikaw ang magauban sa ilaha sa ilang pagpadayon, Lord, to live as husband and wife. And ikaw ang magpadayon, Lord, nga magabless sa ilaha, inspiration sila sa amo, Lord. Thank you sa kinabuhi na atin ora nga caring kaayo siya kay Kuya Lito. And kuan kayo sila, active sila kayo, Lord, sa mga bulhaton sa para sa imong gingharian. We continue to pray for Kuya Lito nga tabangan mo siya, Lord, sa iyang recovery, sa iyang pagka-stroke, nga unta matarong na pod ang Lord ang iyang paglakaw, mabalik sa normal ang iyang paglakaw. We also pray for Sister Elsie, Lord, sa iyang gibati sa iyang lawas. Pila ka bulan na po siyang gaantos, Lord, sa pain nga iyang gipangbati sa iyang lawas. And today na siya scheduled to see the doctor. We pray for a favorable result, Lord, nga maayo lang ang resulta sa iyang mga x-rays, and that ikaw, Lord, ang magabless sa mga tambal nga iyang ginagamit. Tabangi pa Sister Elsie, Lord, sa iyang mga gipang plano para sa imuhang gingharian, especially sa mga churches dito sa liblib nga lugar nga ilahang ginapangbisita ni Ma'am Carlita. We pray for them, Lord, nga ikaw ang kanunay mag-uban kanila, ano nga inspiration sila, Lord, sa imong mga katawan ditong lugar sa Negros Occidental. We also pray, Lord, for the upcoming national election. We pray for every voter, Lord, nga ikaw ang magalid sa matag usa kanamo, Lord, nga mo vote on Monday, nga tagaan mo kami guidance, Lord, and wisdom kung kinsa ang dapat namin iboto, nga unta, Lord, ang makadaog kay dili lang katong mohatag og ayuda, kundi naa siya'y mag-lead siya sa mga tao, Lord, paingon sa imuha, and that mag-govern nila ang Pilipinas, Lord, nga mamaayo, nga dili sila corrupt, and that they will bring all the people, Lord, sa ilahang pag-alaga diha kanimo. Lord, we pray nga mahimo kini nga peaceful election, wala untay mahitabo unsa man nga untoward incident, Lord. And we also pray for the travelers who will be going to the National Leadership Convention nga pagahimuon sa Bacolod. Ikaw unta, Lord, ang maga-pray sa plano nga mo-attend ini nga convention. Ikaw ang maga-equip sa mga leaders, Lord, para pag-uli sa ilang mga different churches nga ilang gialagaran, naa sila mabalon nga mga leadership tips kung paon sa masangyaw ang imuhang pulong o ang imuhang makaprogreso pa, Lord, ang church sa dagkalain-laing lugar. We pray for the leaders, ang mga organizers, ang imong paggagamiton nga mga lecturers sa ini nga activity, Lord, nga ikaw sab ang mag-bless kanila, maghatag kanila wisdom. Ikaw ang manguna sa ilaha, Lord, to teach us what we need to learn para sa magamit namo sa tagsa-tagsa namo ka mga churches nga among gialagaran. Lord, thank you sa imuhang kaayo kanamo. We acknowledge, Lord, and we declare nga without you we are nothing. Without you, Lord, wala jud kami mahimo. So mao kini nga among gisalig ang tanan kanimo, Lord, kay you are the source of everything. You just pray nga tabangan mo kami nga kanunay kanamo mag-glorify sa among mga kinabuhi. We give you back, Lord, all the glory, all the honor, and all the praises through the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Karon mag-awit bisaad ang Ginoo nga mubalik siya ato nang awiton dayon sa atong benediction atong basahon tanan, 1 Thessalonians 3:12 and 13. Nagsaad ang Ginoo nga mubalik siya, musidlak sa silangan ug kaseban. Tigo mo niyata ng mga mataron,
pagbanhawon ang tuwa sa lubong. Upang buhay paglayo sa itaas, sa pagtagpong sa Ginoong Jesus. Pagkatahong palanong isting puti, na magpuyong sa himaya. Ang binibig sa iyong iyang nagpusigo, dito sa iyang kulay. Siyang sugay sa ngatan na dito sa iyang gingharian. Ang Ginoo nag-ingon nga mo balik siya, aron sa pagtigom sa mga balaan. Sa usa ka pagpilok puhi alidan, sigon sa soy sa kasulatan. Upang buhay paglayo sa itaas, sa pagtagpong sa Ginoong Jesus. Pagkatahong palanong isting puti, na magpuyong sa himaya. Ang binibig sa iyang nagpusigo, dito sa iyang kulay. Siyang sugay sa ngatan na dito sa iyang gingharian. Matuod mga tagna atong nakita, ug wala nila inyang paanhiun. Sa maisa ang mitagpo kang Rebecca, inguni ni ang kahintang ta. Ug ang buhay paglayo sa itaas, sa pagtagpong sa Ginoong Jesus. Pagkatahong palanong isting puti, na magpuyong sa himaya. Ang binibig sa iyang nagpusigo, dito sa iyang kulay. Siyang sugay sa ngatan na dito sa iyang gingharian. Sama sa kawatan ang pag-anhiniya, huwag mahibalo kung unsang orasan. Magbantay baya kay mahikalitan ka, ang panahon niya haduol na. Upang buhay paglayo sa itaas, sa pagtagpong sa Ginoong Jesus. Pagkatahong palanong isting puti, na magpuyong sa himaya. Ang binibig sa iyong nagpusigo, dito sa iyang kulay. Siyang sugay sa ngatan na dito sa iyang gingharian. Siyang sugay sa ngatan na dito sa iyang gingharian. Atong i-open atong audio para magdungan ta atong dunganan sa benediction 1 Thessalonians 3:12 and 13. Atong i-open. Sige, atong dunganan. Ready? Go. And may the Lord make you increase and abound in love to one another, just just as we do to you, so so that that He may establish your heart blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Mayong adlaw sa tanan, mayong adlaw sa tanan. Birthday. Happy birthday, Ay. Thanks sa natin, Sister Ayla. We are here to greet you on your natal day. We are here to sing you. Bawa na kung unsa babay lalaki. Okay, again. Happy birthday, and we're happy too. We sing with all our hearts because we love you so. It is your birthday, 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 holiday. It is your birthday, 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 it is a happy holiday.
Daghang salamat. How young are you? Happy birthday. Happy birthday to Salamat. you. Thank you. Happy birthday. How young? Senior na ko, senior na. 1965? Welcome. 1965. Welcome to the world of senior. Kaedad day mo ni... Ha? Kaedad day mo ni Titus? Magkuha lang kaniyang buwan. Si Titus over. Nakuha na ko yung senior ID. Sa senta na, di ay, you look young. Ay, na kung 50 pa. Hindi, okay. Salamat. Birthday ni Aida karon pa, di sa Pinas. Happy birthday. Salamat. May 8, may can you begin the day with God? Yes. Yeah, bless tayo ko. Salamat. Praise God, kaya na timing yun sa imong birthday. Oo. Nindot, no? Timing kid. Adlaw na birthday ko. Thank you. Bye-bye. Bye. May lechon da.